objectively, tinignan ko na ebidensya na hawak nila, hindi nila dapat isampayan. Kahit po itong mga insertions, kahit po itong mga kontratista na kilala daw niya. Yung insertion hindi illegal, Corina. Narinig na natin yan kahit kay Senator Lacson. Everyone's been doing it, no? Yung insertion na yan. Ang masama yung may insertion kapag tapos hindi na-implement. Yung insertion becomes evidence of yung intent to commit a crime. No? But insertion itself, hindi bawal, hindi illegal. Okay. Now, Ang kinikusyon yata nila ay napakalalaki ng mga halaga ng mga insertion sa mga lugar na wala namang lumabas ng mga proyekto. iyon ang problema. Yung hindi ginawang proyekto, nandun yung krimen. Wala naman siyang partisipasyon dyan because ang implementation niyan is nasa local government or nasa executive agency na DPWH na magpapagawa ng mga flood control. Hindi naman congressman And the ang gumagawa contractor. nun. And yung contractor. Oo. Hindi naman siya contractor. Sa gitna ng mga batikos, nakahanap ng kakampi ang social media personality at Cebuana engineer na si Slater Young. Ayon kay Cebu City Mayor Nestor Archival, unfair na isisi sa proyekto ni Slater ang matinding baha sa Bakayan. Yan ang agenda report ni Marian Uy. Lunes nang rumagasa ang baha bunsod ng bagyong Tino sa Cebu. Isa sa pinakamalubhang binaha ang Villa del Rio sa Bakayan. Sakop ng North District ng Cebu ang Bakayan. Karamihan sa mga nasawi, taga Sitio Comon. Hindi lang gamit sa bahay ang inanod, kundi mga sasakyan at maliliit na bahay. Bakit ba matindi ang epekto ni Tino sa Barangay Bakayan sa North District ng Cebu City? Paliwanag ng engineer na Mayor Nestor Archival, umapaw ang Butuanon River. Aabot sa 23 kilometer ang lawak ng Butuanon. Sakop nito ang dalawang malalaking syudad, ang Cebu City at Mandaue City. In Barangay Bakayan, you have areas na doon sa Villa del Rio. Yung Villa del Rio is a subdivision. Yeah. Okay, now more or less it has about 400 houses. And this Villa del Rio is surrounded, no? Parang half of it nang doon yung perimeter ng we call as the Butuanon River. Okay, there beside also the Butuanon River, mayroong mga tao naglagay ng mga bahay doon beside the river banks. Now, for the last 30 years, itong Villa del Rio, walang problema ito. So, walang nangyari, walang flooding. One, because it has its own perimeter wall or retaining wall, no? Parang protection. At the same time, parang fence na rin yun. Now, they didn't realize na iba ito. Pero iba ang reaksyon ng netizens matapos ang pagbaha. Tila ba sinisi nila ito sa isang malaking proyekto ng subdivision dahil daw sa nakakalbong bundok. Kaya nagbabago rin ang dinadaluyan ng tubig mula sa ilog. Wala naman yung related sa baha ngayon eh. At saka yung development nila, it's not actually yun ang support ko. Yung support ko is yung dinonate nila yung ginawa nilang daan. Wala. It has nothing to do. Yeah, that's correct. Bakit i-relate mo doon sa baha or sa flooding dito sa Bakayan? Pero todo batikos ang netizens sa proyekto na isang subdivision sa South District ng Cebu City. Dawit ang pangalan ng celebrity at engineer na si Slater Young. Anila, ang development ng mga malalaking subdivision at pagkakalbo ng mga bundok ang naging sanhi ng malawak na pagbaha. No, I should later make noise. I don't think so. I mean, that's too far. The North District is actually Bakayan. Ito sa South eh. But I think it should be unfair connecting that Slater thing to this what happened in Bakayan. Bunsod ng pangbabatiko sa online, nilimitahan muna ni Slater ang comment section sa kanyang social media account. Wala pa rin siya inilalabas na pahayag tungkol dito. Para sa agenda, Mary Ann Uy, Billionaire News Channel, Cebu.